Alam ko excited na ang ating speaker. At alam ko excited na po kayo sa pagkikinig ng salita ng Panginoon dahil po pagsalita ng Diyos ang sarap makinig. Dahil ito ang ating pagkain sa espiritual. At ito po ang ating sandigan. Ito po ang nagbibigay lakas sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Binibigay ko na po ang pagkakataon kay Brother Juju. Masaya muna siya bago maminsan. Hallelujah, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ito ata parang ito lang yung aking pag-message na medyo marami yung umaten. No, expected na sa mga sunod na panahon ay mapupuno natin every Wednesday po. Okay? Ako din po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa protection niya sa family ko sa araw-araw. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, sa bawat minuto ng aking buhay, God is good, God is good. Kaya yun lamang po at maraming salamat. Kaya bago po ako mag-start ng aking message, tayo po muna ay simandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa gabi ito, Panginoon. Panginoon, dalangin ko Lord na kayo po ang mangunang Panginoon, kayo po ang kumilos Panginoon, at maunawaan po Panginoon ang mga nakikinig Panginoon ng iyong salita Panginoon. Kayo po ang magbigay sa akin ng wisdom Panginoon upang may paliwanag ko ng clear Panginoon sa bawat sa Panginoon at magbigay kalakasan Panginoon sa lahat ng inyong mga anak na narito po Panginoon. Lord, ito po ang aking samot na langin sa inyong pinakamakapangyarihang pangalan in Jesus' name. Amen. Okay, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Medyo kinakabahan ako, medyo marami ngayon. Kaya ang pamagat po ng aking message ay just a seconds. Okay? Meron po akong ginawang 4 na points. Meron tayong 4 na puntos para tandaan natin. No? Ang una po ay just a seconds, give thanks to God. Okay? Ugaliin po natin laging magpasalamat sa Panginoon. Okay? Ang sabi po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34, ang sabi po dito, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Talagang ang kanyang pagmamahal ay forever. Na kumbaga, kinakailangan natin in just a seconds give thanks to God. No? Ugaliin natin na laging magpasalamat sa Panginoon pagka may mga nire-receive tayong pagpapala. Lord, thank you Lord, salamat Panginoon. Pag may mga magandang opportunity, Lord, salamat Panginoon. I love you Lord, salamat sa magandang opportunity na ito. Pagka may mga magandang transaction tayong mga nare-receive, no? May mga transaction tayong mga hinahandle, magpasalamat tayo sa Panginoon in just a seconds. Okay? Kahit sa obstacle, kahit sa mga problema sa buhay natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi ito yung stepping stone natin para makamit natin ang magandang buhay na nagmumula po sa ating Panginoon Jesucristo. Okay? Kapag tayo po ay lagi nagpapasalamat sa Panginoon, just a seconds, God will guide us. Iingatan po tayo ng Panginoon patungo sa magandang buhay para lang po sa atin, sa bawat isa po sa atin. Makibukas po kayo sa 2 Thessalonica chapter 3 verse 3. Ang sabi po dito, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Okay? Sinasabi po dito na ang Panginoon ang mag-iingat sa atin laban sa mga nais na masama sa buhay natin. Okay? Pag tayo po ay lagi nagpapasalamat sa Panginoon, kasabay po nito ang pag-ingat ng Panginoon para makamit natin yung magandang buhay, magandang plano na nakalaan lamang para sa atin. Kung minsan nangyayari sa buhay natin yung mga plano natin hindi natutupad, bakit nagtataka tayo, nagtatanong tayo sa ating sarili, Lord, bakit hindi po ito nangyari? Ibig sabihin na po nito, may mas magandang plano si Lord para sa iyo. No? Kaya uulitin natin na lagi tayo magpasalamat sa Panginoon kasi si Lord, pag tayo ay lagi nagpapasalamat in just a seconds, natutuwa po ang Panginoon. Kaya yung protection niya, yung guidance niya ay lagi nating kasama. Okay? Yun po yung ating number 1.
give thanks to God. At saka kung mapansin sa buhay natin, di ba minsan, pagka tayo ay lagi nagpapasalamat sa Panginoon, yung ating ginagawa, naiiba bigla. Kumbaga yung dati mong ginagawa, biglang nagbabago. Di ba sinasabi nga, pag Kristiyano ka, iba ka na sa kanila. Di ba? Pag lagi ka nagpapasalamat sa Panginoon, in just a seconds, nandun yung pag-iingat ng Panginoon, napapansin mo, parang unti-unti kang inilalayo ni Lord sa mga barkada hindi maganda ang naidudulot sa buhay mo. Yung mga bisyo mo, naiiwasan mo na kung dati hindi ka pa nakilala sa Panginoon, kung marirealize mo, kaya pala nakilala ko si brother kasi nga, iniiwas niya ako sa hindi maganda at para sa kagaganda ng aking buhay. Okay? Ilalayo ka niya sa lahat, sa mga sugal, kung may mga dati ka pang ginagawa na nakaalala mo nang hindi ka pa Kristiyano, ay mapapansin mo at marirealize mo na napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Okay? Ang number 1 po ay, just a second, give thanks to God. Number 2 po tayo. Ang number 2, pangalawang puntos po ay, just a second, pray to God. Okay? Ang sabi po sa Mateo 6, chapter 6, verse 9, sabi po dito, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Okay? Yung mga kasunod po nito na verses ay about po sa panalangin. Okay? Sa Bible, sinasabi na kailangan po nating manalangin sa Panginoon. Okay? Ang points ko po dito, just a second, pray to God. Baga, tumawag tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon, kuhain natin yung attention ni Lord sa buhay natin. Kasi pagka nakuha natin yung attention ni Lord, nandun yung kanyang protection sa atin. Okay? In a simple way, sa pagkain naman po, every time na tayo kakain, kinakailangan natin magpasalamat sa Panginoon. Kasi ito ay malaking pagpapala sa buhay natin, sa ating physical aspect. Kumakain tayo ng masustansiyang pagkain, ng tamang pagkain, yan ay isang malaking pagpapala na bumula sa Panginoon. Kaya ugaliin natin mag-pray, magpasalamat pagdating sa pagkain. Okay? Pagdating naman sa mga, halimbawa, sa mga transaksyon natin, kinakailangan din po natin yung manalangin. In just a second, just pray to God. Okay? Para yung transaction natin maging smooth ang transaction, walang mga hindrances, madali natin makakamit yung ating mga binibili. Okay? And then, sa travel naman po, ito yung madalas nating ginagawa, di ba? In just 1 second, sinasabi natin, Lord, guide me. Lord, protect me. Ibig sabihin, kapag tayo ay lagi na nanalangin sa Panginoon, God will protect us. Okay? Ang sabi po sa mga awit 34, verse 7, ang sabi po dito, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila ay kinukupkup. Okay? Sabi naman po sa mga awit 46, chapter 46, verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kalungan at handang sakluluhan kung may kabuluhan. Okay? Pag tayo po ay lagi na nanalangin sa Panginoon, kung mapapansin niyo po, pag tayo nagtatravel in just a second, Lord, protect me, Lord, ingatan niyo po ako, ingatan niyo po kami, kasabay po nito yung protection ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po tayo mapapahamak, hindi tayo matutukso sa mga bagay na kung saan pili tayong hinihila ng kaaway para tayo ay mag-down. Okay? Alam niyo po ba na ang prayer, ito yung pinaka-powerful way po natin to protect us. Ito yung pinaka-makapangyarihan na magpuprotekta sa atin laban sa anumang kasamaan sa mundo ito. Prayer po. Okay? Yun po yung ating pangalawa. Just a second, pray to God. Pag tayo lagi na nanalangin sa Panginoon, kakambal po nito yung protection ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Ulitin ko po yung number 1 po natin. Just a second, give thanks to God. Pag tayo lagi nagpapasalamat sa Panginoon, kakambal po nito yung pag-guide sa atin ng Panginoon patungo sa magandang buhay. Number 2 po, just a second, pray to God. Kakambal po nito yung protection niya sa atin sa lahat nating ginagawa sa araw-araw. Okay? Ang pangatlo po ay, just a second, glorify God through sharing the gospel of God. Okay? Ang sabi po sa Matthew chapter 28, verse 19,
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay? So, ang malinaw po na sinasabi sa Matthew 28:19 na kinakailangan natin mag-share ng Gospel of God. Okay? Ang puntos ko po dito, in just a second, paano tayo makakapag-share ng Word of God? Yeah? Okay? Halimbawa natin sa mga kasabay natin sa tricycle. Pag may kasabay tayo sa tricycle, sa multicab, sa bus, di ba? Pwede mong sabihin, kapatid, God bless you. Kapatid, mabuti ang Diyos. In just a second na, 1 second, kapatid, God bless you. Kapatid, mabuti ang Diyos. In just a second, pwede pala tayong mag-share ng Word of God. Okay? Halimbawa, yun palang nakasabay mo, halimbawa sa multicab, sa tricycle, yun pala may problema. Halimbawa, mayroon siyang gagawing masama sa kanyang sarili, tapos, kumbaga sinabi niya sa sarili niya na, pag may isang taong magsabi sa akin na ang Diyos ay mabuti or God bless, hindi ko itutuloy ang gagawin niya sa buhay ko. Okay? At kung ikaw ang ginamit doon, kung nakasanayan mo na tuwing sasakay ka ng tricycle, kapatid, God bless kapatid, kapatid, mabuti ang Diyos, kapatid, kumbaga, halimbawa, may nag-uusap sa multicab, napapansin may problema silang dalawa, nakikinig ka, siyempre Christian ka, tapos pagbaba mo, sabihin mo, kapatid, hayaan mo ipag-pray kita kay Lord. Okay? So, in just a second, pwede pala tayong mag-share ng Word of God. Okay? Pag tayo po ay nag-share ng Word of God, halimbawa, sa ating mga friends, no, sa mga barkada natin, sa mga classmates natin, pwede rin tayong mag-share ng Word of God. No, sabihin natin sa ating mga classmates, ano ba, kapatid, kaibigan na mabuti ang Diyos sa buhay mo, kaya pala gandang-ganda mo ngayon. Kaya pala lagi kang blooming kasi nga, alam mo ba na God is good, God is great all the time. Now, in just a second, kaya natin mag-share ng Word of God. At pag tayo ay nag-share ng Word of God, ng Gospel of God, kakambal po ito yung pagpapala na nagmumula sa Panginoon. See? Basahin po natin sa Psalms 20, verse 4. May God give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Okay? Huwag tayo magtaka kung nakasanayan sa buhay natin na laging pag may nakakasalubong tayo, sa simpleng pag-hindi lang ay isa na itong malaking pag-share ng happiness, di ba? Halimbawa, may nakasalubong ka, kapatid, God bless kapatid. Every time na tayo ay mag-share ng Word of God in just a second, pagpapalain tayo ng Panginoon. Kaya, di ba sabi ni Pastor na minsan yung mga pagpapala sa buhay, yung mga himala sa buhay, ay kumuha na lang sa mga Kristiyano. Kasi nga, lagi natin ginagawa yung mga nakalagay sa Biblia. Di ba alam naman natin na Word of God is na powerful talaga. Kumbaga din yung makapangyarihan ng Word of God. Okay? Yun po yung ating pangatlo. Just a second, glorify God through sharing the Gospel of God. Ang kakambal po nito, pagpapalain tayo ng Panginoon. Makakamit natin yung rumaragasang pagpapala. Okay? Kahit nga sa social media, pwede tayo mag-share. Kahit halimbawa, mag-post ka ng God bless. Mag-post ka lang, mabuti ang Diyos. May mag-message sa bakit kapatid? Di ba? Mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. So, ganun po. No? Ang una po natin ay just a second, give thanks to God. Kakambal po nito yung pag-ingat ng Panginoon, pag-guide sa atin. Number 2 po, just a second, pray to God. Kakambal po nito yung protection para sa atin. Yung pangatlo po, just a second, share the Gospel of God. Kakambal po nito yung pagpapala na nagmumula sa Panginoon. And last po, just a second, praise and worship God. Okay? Ang sabi po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 23, umawit ka kay Yahweh buong sanlibutan, ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan. Okay? So, malinaw po na sinasabi dito na talagang kinakailangan natin na magpuri sa Panginoon, i-praise si God, mag-worship sa Panginoon. Diba? Ang points ko dito, just a second, praise and worship God. Paano ba natin makapag-praise sa Panginoon in just a second? No? Okay, halimbawa, in just a simple, isang scenario lang, di ba? Sabihin mo na ng, Hallelujah Lord. Ibig sabihin, in just a second, pwede ka pala mag-praise sa Panginoon.
Di ba? Hallelujah, Lord. I praise you, Lord. Pagising sa umaga, Lord, good morning po, Panginoon. No? Kumbaga, yun ay, kung ihalimbawa natin sa magulang natin, pagising mo sa umaga, lapitan mo agad ang magulang mo, good morning pa, good morning pa. Di ba? So, isang, kumbaga, yun ay malaking impact sa kanila. How much more pag sa Lord? Pag magsabi ka, Lord, good morning. Yan po ay isang part ng pag-praise at pag-worship sa Panginoon. Magsabi ka lang ng, Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Yan po ay in just 1 second, you praise God. Pwede pala, in just a second, pwede mo palang purihin ang Panginoon. Okay? Okay? Dahil sa pagpupuri natin sa Panginoon, kakambal po nito, God will save us. Okay? Ang sabi po sa Isaiah 41, verse 10, ang sabi po dito, ako isa sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, katutulungan, iingatan at liligtas. Okay? Huwag pala tayo matakot na mag-worship sa Panginoon. Huwag tayo matakot na makita ng ibang tao na nagsasabi ka na, Hallelujah, Lord, praise the Lord. Huwag tayo matakot kasi kakambal po nito ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Every time na in just a second, sasabihin natin, Hallelujah, Lord, isisave ka ng Panginoon sa anumang uri ng kapahamangan sa buhay natin. Okay? So, ulitin ko lamang po, ang una po ay, number 1 po natin, just a second, give thanks to God. Kakambal po nito yung paggagay ng Panginoon patungo sa magandang buhay natin. Yung number 2 po, just a second, pray to God. Kakambal po nito yung protection ng Panginoon sa buhay natin. Number 3 po, just a second, glorify God through sharing the gospel. Kakambal po nito yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Number 4 po, just a second, praise and worship God. Kakambal po nito yung pagliligtas sa atin ng Panginoon sa lumakbuhan ng kapahamakan. Bakit po ba just a seconds ang aking pamagat ng aking mensahe? Okay? Okay? Kasi po sa panahon natin ngayon, kung atin pong napapansin, mas malaki yung time natin sa social media, di ba? I-observe natin, pag tayo nag-cellphone, nanonood ng mga, kumbaga may mga pinagkakabalahan tayo, hindi mo na mamalayan ang oras. Lalo na pag nanonood ka ng mga movie, tapos may mga pinapanood ka mga teleserye, yung mga gawaing bahay, hindi mo na naasikaso, yung mga, kumbaga, mas marami ang time mo sa social media. Yeah? And then, yung sa ibang part naman, mas marami pa, di ba, uso na ngayon sinasabi ng mga marites, di ba? Mapansin natin, kung i-observe mo, yung pagkwentuhan mo sa kapitbahay mo, sa barkada mo, mas malaki pa yung time mo doon, kisa sabihin kisa magpuri sa Panginoon, kisa lumapit sa Panginoon. Minsan naman, sa sobrang trabaho natin, sobrang kabisihan natin, kumbaga, kumukuti na yung oras natin para ilaan sa Panginoon. Kaya yung message ko ay just a seconds. Okay? But God is good all the time. Okay? Alam niyo po ba na in just a seconds, God is there. Okay? Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin na talagang in just a seconds lang nagawin natin yung sinabi ko kanina, God is there, kasama po natin ang Diyos. Okay? So, ang sabi po, di ba, kung mapapansin natin yung word na in Jesus' name, in just 1 seconds, kaya mong bagitin, in Jesus' name. 1 seconds lang kaya mong bagitin. Pag nagsabi ka na in Jesus' name, ito yung pinaka-powerful word sa buong mundo. Ito yung in Jesus' name, God is there. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Jesus. Di ba? Minsan pagka may mga halimbawa, bigla ka na word in Jesus' name. Kung ba yung word kasi na in Jesus' name, then in just 1 second, ito ang pinaka-powerful word na magkukontra sa lahat ng bagay sa mundo ito. Okay? So, yung kwento, di ba, sa Bible, kung mapapansin natin yung kung nabasa po ninyo yung kasama ni Jesus na pinako sa krus, yung si Jesus at yung dalawang tigkatilaan. Yung isa, di ba, nagsabi siya na, Panginoon, isama ninyo ako sa inyong kaharian pag naroon ako. In just a seconds po, niligtas ng Panginoon
yung nakapako sa krus. Di ba? Ganun kabuti ang Panginoon. Basta nakita niya yung heart mo na talagang nandun yung faith mo, in just a seconds, kaya kang iligtas ng Panginoon, kaya kang pakbalaan ng Panginoon. Di ba? Kung mapansin natin yung ating heart reflex dito, di ba? Pagpunta dito ni Kagawad, in just a seconds lang, answered prayer na po yung 10 heart reflex. No? Ganun po kabuti ang Panginoon. Hindi natin abot tanawin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Minsan, di ba, halimbawa, yung word na in Jesus' name, kahit baril, itutok sa yung baril, kahit baril yung kaharap-harapan. When you say word, in Jesus' name, hindi ka tatabahan ng baril. Hindi ka tatalban ng baril. Di ba? Faith can move the mountain. Pag nakita ni Lord yung faith mo, pag nakita ni Lord na nandun talaga yung heart mo, one word lang, in just a second, in Jesus' name, kahit anong karamdaman, kahit anong sakuna sa buhay mo, ay gagalit ka, maniwala ka lang sa Panginoon. Okay? Isa pang kwento sa Biblia, di ba? Yung si Lazaro, yung buhay ni Lazaro, siya po ay 4 na araw ng patay, but then, yung mga tao ay nag-iiyakan na. Pagpunta ni Jesus doon, in just a seconds, binuhay niya po si Lazaro. No? Sa buhay natin, in just 1 seconds lang, kaya kang pagpalaan ng Panginoon. In just 1 seconds lang, kaya kang pagaling ng Panginoon. Basta nakita niya na yung heart mo, nakita niya yung puso mo na talagang nandun yung handang pagdulong sa Kanya. Kasi yan yung grace ng Panginoon. Kasi alam ni Lord na tayo bilang tao, busy tayo sa mga bagay-bagay, busy tayo sa, kumbaga marami tayong pinagkakabisihan. Alam niyo po ba, in just 1 seconds lang, pwede kang gumaling. Isang halimbawa, in Jesus' name na word, in just 1 seconds, kaya kang ilayo sa lahat ng kapahamakan, kaya kang proteksyonan sa lahat ng ulo ng kapahamakan, in just 1 seconds. 1 seconds lang, yan po ang grace ng Panginoon sa ating bilang mga tao. Kaya sa buhay natin, ugaliin po natin in just 1 seconds, magpasalamat tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Ano man ang ating ginagawa sa buhay natin, magsabi tayo, Lord, good morning. Lord, thank you. Lord, I love you. Lord, mahal kita. Lord, mabuti ka sa buhay ko. Yung in just 1 seconds pala, kaya natin i-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Okay, so yun lamang po at maraming salamat. Tayo po muna sa mandalangin po at manalangin. Panginoon, salamat po Panginoon sa oras na ito, Panginoon. Sa isa po napakagandang mensahe, Panginoon, na iyo po ipinagkaloob, Panginoon, sa iyong mga anak po na narito, Panginoon. Panginoon, in just a seconds na po, Lord, ay pwede ka namin mag-glorify, Panginoon. Pwede ka namin maluwalhati, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon. Pwede ka manakila sa buhay namin, Panginoon, in just 1 seconds, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Sa bawat minuto po ng aming buhay, Panginoon, God is great, God is good. Yun lamang po at maraming salamat.